Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ng Psalm. At nandito na po tayo sa chapter 62. So ito pa rin po ay katha, sabi dito, ni David upang awitin ng punong mga awit na si Jeduthun. So it's the same na composition, 'di ba, nitong si David. At may mga nakita po natin na particular itong chapter 62 ay sabi po dito, 'di ba, na ito po ay itinakda na awitin po nitong si Jeduthun. So kung sino man po siya, isa po siyang mula dito po sa description, ay isa siyang magli-lead, 'di ba, ng awitin na ito. At alam din po natin, 'di ba, na sa paglilid, tayo po ng mga nagli-lead sa worship, nagli-lead ng praise at saka ng worship sa church. Makita po natin, 'di ba, na ang preparation na ginagawa po natin ay hindi lang yung basta-basta siya, talagang grabe yung natin, yung paghahanda po natin, 'di ba, sa bago mag Saturday, yung ganun ba, na hindi mo lang, lalo na kung ikaw yung song leader o kahit na hindi, ay talagang mag-e-exert ka talaga ng effort na pakinggan, 'di ba, yung kahit kabisado mo na yung awitin. Kahit kasi nga, 'di ba, kahit ngayong mga professional talaga na mga awit or professional na mga tumutugtog, ay kahit kabisado na po nila yung awitin, nag-aano pa rin sila, nagpa-practice pa rin sila, na talagang naglalaan sila ng panahon, no? Naalala ko yung isang binanggit ng isang player ng bass na guitar. Tinanong ko kasi siya minsan, kasi magaling talaga siya magaling siya sa bass. Sabi ko, ilang oras yung yung inilalaan mo sa pagpi-play. Sabi ko, paano ka natuto ng ganyan? Sabi ko. So, at nagulat ako doon sa kanyang sinabi na alam mo yun, sa lahat ng 'di ba, nag-aaral siya, pero doon sa mga doon sa mga alam mo yun, yung mga vacant na mga mga oras niya, ay nilalaan talaga niya yon sa pag-play, 'di ba, ng kanyang instrument. Marunong din siya sa iba pang mga instrument, pero yung bass yung talagang hawak niya mula doon sa kanilang grupo. At kahit pag-uwi daw niya ng galing ng eskwela, talagang yun lang yung kanyang pinagtutuunan, 'di ba, ng kanyang pansin. At naiintindihan naman siya ng kanyang mga magulang, kaya hindi siya inuobliga na na gumawa, kasi talagang minamaster niya. Yun talaga yung kanyang nasa puso. And no doubt kung bakit ganun talaga yung ganun siya talaga kagaling, kasi yung inexert niya na effort doon ay hindi matatawaran, di ba, ng kahit na anuman, At kahit yung mga professional na mga singers,
sinasabi din po yun na talagang grabe sila sa pagpa-practice. Alam mo yun, yung talagang minamaster talaga nila na kapag may mga hindi maganda na tunog, yung mga ganon, kapag mali yung mga pasok, inuulit talaga nila, 'di ba, sa pagpa-practice. At kahit naman po sa mga instrument, no, kasi they will sing as one. Hindi naman individual 'yon, 'di ba? Hindi siya individual na performance. Dahil kapag individual na performance 'yon, 'di ba? So kanya-kanya sila ng gagawin. But they are doing that as one. Kaya nagpapakorek, 'di ba, yung bawat isa. Hindi po pwedeng sasabihin nila na ito yung ano ko ito yung gusto ko ito yung ano ko ito yung alam ko na ano, hindi po pwede 'yon sa isang grupo or sa isang banda. So alam po natin 'yon, 'di ba, mga kapatid, na talagang grabe yung preparation. Ako salamat sa Panginoon kasi 'di ba, kahit maraming trabaho, yung alam mo 'yon, yung kabisaduhin mo yung kanta, kabisaduhin mo yung tugtog, 'di ba, na talagang halos maghapon 'yun na papakinggan mo. Talagang paulit-ulit 'yun, 'di ba, na napapakinggan mo kahit kahit kabisado mo na, 'di ba, yung kanta, para hindi ka mangangapa, 'di ba, pagdating ng performance mo. Dahil unang-una sa lahat, 'di ba, kaya nga tayo aawit para po 'yun, 'di ba, sa Panginoon. So napag-aralan po natin 'yan sa praise and worship, 'di ba, na lessons po natin. Dati meron tayong ganun yung sa worship leading na seminar. Kung ano yung makikita, 'di ba, sa pagdating ng araw ng performance, ayun ay nakabase on how you prepare, 'di ba, doon sa event na yon, or doon sa ministry, 'di ba, na yung gagampanan. Kaya lagi po akong nagsasabi, 'di ba, na pakinggan ng pakinggan ng pakinggan ng pakinggan, 'di ba, yung mga awitin po natin para alam mo yun, para kapag nagmi-meet na tayo, hindi na mahihirapan, 'di ba, yung bawat isa, 'di ba, sa atin, lalong-lalo na napaka-limited, 'di ba, ng oras na meron po tayo. At dito nakita po natin, 'di ba, na kahit dito po sa mga compositions ng awitin nitong si David, talagang makakakitaan po natin, 'di ba, ng pagkamaayos. Kahit yung pag-designate po niya ng mga taong aawit, 'di ba, ay kanya talagang binibigyan, 'di ba, ng pansin. So tingnan natin, mga kapatid, itong chapter 62, sapagkat sabi po dito sa verse 1, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Tanging sa Diyos lamang ako aasa. So mula doon sa statement po na yon, sa unang bungad pa lang, 'di ba, ng kanyang isinulat, alam po natin na merong sitwasyon sa buhay niya sa mga kapanahunan po na ito na kung saan ang nais niya, 'di ba, ay ang pagtulong, 'di ba, ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong sitwasyon ito, pero alam po natin, 'di ba, sa kwento po ni David, na napakarami pong mga sitwasyon sa buhay niya na hindi po maganda, mga hindi magandang nangyari, napakarami pong mga hardship, napakarami pong mga trials, 'di ba, napakarami po niyang mga pinagdaanan. At wala talaga siyang ibang aasahan kasi kung aasa ka sa tao, nagfe-fail kasi yung tao. Kung aasa ka sa mga bagay, nasisira po yung mga bagay. Kaya sabi niya, nakita niya, 'di ba, sa kanyang sarili, and true experience na rin, na wala talagang ibang pwedeng asahan. Kaya sabi niya, tanging sa Diyos lamang, si Yahweh lamang ako dapat ay
aasa. Kasi kung kay Yahweh, di ba, sabi po niya, di ba sa scripture na hindi po niya binibigo, di ba, yung mga umaasa po sa kanya. Yung alam natin yung word na asa, di ba, kasi as an OFW, alam din po natin yung kwento, di ba, ng mga umaasa, di ba, sa atin, no? So sabi dito, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa kanya. So itong salvation na binabanggit po dito ay yung salvation niya dito sa present na situation niya, or even doon sa mga nagdaan, di ba, natagpo sa kanyang buhay, doon sa mga pangyayari na nangyari sa kanya. So nais niya na in every salvation na re-receive po niya, di ba, sa Panginoon, ay hindi dahil siya ay magaling, kundi dahil ang Diyos niya ay able, di ba, na magbibigay sa kanya ng salvation, magbibigay sa kanya ng pagkalinga, di ba, magbibigay sa kanya ng tagumpay. So sabi niya, tanging sa Diyos lamang ako aasa. So from the word na makikita po natin dito, yung word na ako, yung word na siya, di ba, yung word na sa sarili niya. So, pinuput niya yung sarili niya, di ba, na wala siyang ibang aasahan maliban sa Diyos. Pero dito sa verse 2, nakikita natin na sabi niya, tanging siya lamang. So, kanina, yung sa sarili niya, sabi niya, ako ay aasa lamang sa Diyos. At dito sa verse 2, sabi niya, tanging siya lamang, wala nang iba. No, yung capability naman ng Diyos na meron siya, yung kanyang binanggit dito po sa verse 2. Siya lamang, sabi niya, ang tagapagligtas. Siya lamang yung magbibigay sa akin ng salvation sa kung ano man yung present, di ba, na situation ko ngayon. Isi-save niya ako. Ililigtas niya ako. Ano man yung kalagayan ko sa mga oras na ito, siya lamang yung magliligtas sa akin. Siya lamang yung may capacity. Siya lamang yung may capability na magligtas sa akin. Sabi niya, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Nakakatuwa itong si David, kasi sa dami-dami ng kanyang mga experiences, 'di ba, sa buhay na ito. Nakita rin po natin kung gaano siya kagaling, 'di ba, na bilang isang mandirigma. Nakita natin na hindi siya umuurong din, 'di ba, sa kanyang mga laban. Nakita natin yung kanyang katapangan. Pero nakita rin po natin na behind sa success, 'di ba, ng tao po na ito, merong isang Diyos na nangunguna, 'di ba, sa kanya. At mula sa isang magiting na mandirigma, babanggitin niya yung mga bagay na ganito, na walang dapat ibang papurihan maliban sa Diyos, 'di ba, na meron siya. Maliban dito kay Yahweh, maliban sa Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, para mas safe tayo doon sa mga doon sa mga nagbabanggit na mali yung pangalan, 'di ba, ng sinasamba natin na Diyos. Magandang banggitin din natin yung mga ganitong mga litanya, 'di ba, na sa Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, kasi wala nang iba yon, 'di ba, kundi yung sinasamba rin nitong si David, no? So siya yung tagapagtanggol, siya yung kalasag niya, siya yung shield niya. So character pa rin ng God, 'di ba, yung makikita po natin sa mga awitin po na ito. Kaya nga sa pagpili po natin, 'di ba, ng mga ipapaawit natin or mga gustong-gusto nating awitin, 'di ba, sa Panginoon, maganda na laging nadi-display po doon yung kakayanan ng Diyos, 'di ba, yung character ng Diyos at yung kabuuan, 'di ba, ng Diyos na atin pong sinasamba. So hindi lamang po siya Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, hindi lamang siya Diyos na nagtatanggol,
hindi lamang siya Diyos na kalasag, di ba? Kundi, sabi dito, siya rin yung Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaya napakalaki lang talaga ng kayang gawin, di ba, ng Diyos po na ito, no? But sadly to say na may mga instances din po, di ba, sa buhay po, no, ng bawat isa po sa atin na we don't see God the way na tinitignan ni David, di ba, yung kanyang Diyos, no? Kung i-compare po natin yung mga issues sa kasalukuyan, ganun din naman sa kapanahunan din po niya. Diba? Parehas lang yung mga issues na lumalabas. Diba? Maging sa mga nagdaan ng mga panahon, maging sa kasalukuyan na panahon, at maging sa hinaharap, diba, na panahon. It's the same issues. Ang kaibahan lang po natin, diba, bilang mga mananampalataya, diba, sa Panginoon, alam po natin, diba, na behind sa sa kabilaman ng chaos or kaguluhan, 'di ba, sa mundo na atin pong kinagagalawan, meron tayong isang Diyos na pwedeng asahan, 'di ba, na pwedeng lapitan, 'di ba, sa lahat ng oras, no? Kasi siya lamang yung, sabi dito, magbibigay, 'di ba, ng tagumpay. Pero one thing na makikita po natin dito, mga kapatid, is yung, alam mo yun, yung ipinuput ni David yung kanyang sarili, 'di ba? Dito sa spear na kung saan nagro-rule, 'di ba, yung Diyos na kanya pong sinasamba. Kasi kahit alam naman ng marami na ang Diyos yung nagbibigay ng tagumpay, ang Diyos yung tagapagligtas, ang Diyos yung magbibigay ng shield sa kanila, no? Iba pa rin kapag kapag you will put yourself, 'di ba, doon sa spear ng ruling, 'di ba, ng God, no? Iba 'yun, may ano bang tawag doon? May hindi siya obligation, 'di ba? Kundi may bahagi yung tao upang matanggap po niya yung mga bagay na ito, no? Kailangan mag-move forward siya, kailangan humakbang siya, 'di ba? Kailangan ipunta niya yung kanyang sarili doon sa area na kung saan ay ina-acknowledge niya, 'di ba, na nagro-rule po yung Panginoon. Ipuput niya yung kanyang sarili doon sa spear ng salvation, 'di ba, ng Panginoon, no? Unlike doon sa mga tao na alam nila yung mga bagay na kayang gawin po ng Diyos, pero hindi nila wala silang alam mo yun, hindi nila ipinupunta yung kanilang sarili dito sa kung saan sila, 'di ba, papagpalain, 'di ba, ng Panginoon. So may liability pa rin po yung tao. Kailangan niyang makipag-participate, kailangan niyang gisingin, 'di ba, yung kanyang sarili upang humakbang siya doon sa kung saan ay mararanasan po niya, 'di ba, yung pagbibigay sa kanya ng Diyos, ng mga bagay na atin pong nababasa sa mga oras na ito. Sabi dito, verse 3, hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin? So, hindi lamang ipinapakilala nitong si David yung kakayanan ng Diyos na meron siya, pero meron din siyang message dito sa kanyang mga enemies. Iaano mo ito, isasatitik mo ito, 'di ba, upang kantahin na alam mo na yung mga awitin na ito ay pwedeng mapakinggan ng napakarami, 'di ba, na mga tao, no? Pero may message din siya doon sa mga tao na na enemy niya. Sabi niya, hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin?
So it's a question, tulad ng isang pader, siya'y ibagsak, gaya ng bakod, siya'y mawawasak. So sabi niya, kapag hindi kayo, hindi ninyo inilagay ang inyong sarili doon sa protection ng Diyos at nais ninyo na maging kaaway ng Diyos, wala kayong ibang pupuntahan. Walang ibang mangyayari sa inyo maliban, sabi dito, na kayo ay babagsak tulad ng isang pader at kayo ay mawawasak. Na-witness ko na ito. Ito yung message ni David sa kanila. Nakita ko kung gaano kumilos ang Diyos. Hindi lamang sa kapanahunan ko, kundi maging sa mga nagdaan na mga panahon. Nakita, di ba, pinapas naman yung mga kwento, di ba, ng kasaysayan sa kapanahunan po nila. Bago pa itong si David, bago pa itong si David na naka-experience kung paano po kumilos ang Diyos, marami nang nangyari sa buhay ng mga ninuno niya, no? Marami ng mga experiences yung mga ninuno niya tungkol doon sa pagtulong, tungkol doon sa pagkalinga, doon sa tungkol sa ginawa, 'di ba, ng Diyos na pinaniniwalaan niya, tungkol doon sa pagliligtas ng Diyos, 'di ba, na kanyang kinikilala. Marami nang nangyari, no? Kaya magbasa tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ang dami ng display, 'di ba, ng power ng Diyos. At mula doon sa aking pagkakaalam, maaring binanggit ito ni David, kahit tignan ko yung nakaraan, kahit tignan ko yung history ng lahing ito, ng mundo na meron ako according sa pwedeng abutin, di ba, ng aking pangunawa. Wala pa akong nakita na nagmataas sa Diyos na hindi ibinagsak ng Diyos. So walang papupuntahan, di ba? Walang papupuntahan yung mga nais kumalaban sa Diyos. Verse 4, nais lamang ninyong siya ay siraan, sa inyong adhikaing ibaba ang dangal, ang magsinungaling inyong kasiyahan. Dahil doon sa stand ko tungkol sa Diyos na meron ako, marami yung gustong ako'y ibagsak, sabi ni David. Ganun naman, di ba, mga kapatid? Kahit naman sa kapanahunan na ito, kapag talagang nakikita yung pagbabago ng buhay ng isang tao, kapag nakikita yung talagang grabe na devotion niya, diba, sa Panginoon, nakikita yung kasigasigan mo, diba, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin maintindihan minsan yung tao, diba, na kung saan nagdedesisyon yung isang tao na sumunod sa Panginoon, ayusin yung kanyang buhay, doon naman siya makakatanggap ng ang dami-daming mga discouragement, diba? Ang dami-daming mga, alam mo yun, yung mga pagkontra, parang mas gusto nila na makita kang napapariwara, diba, yung buhay, no? Hindi mo maintindihan talaga yung mundo. Diba? Kaya nga, napakaganda na ang lagi lang nating titignan, diba? Walang iba kundi ang Diyos, na atin pong sinasamba. Kasi kung titignan natin yung mundo, wala tayong makikita lang talaga na ikatutuwa po natin. Kahit sa mga kapanahunan po na ito, yung mga issues, diba, ng mundo po na ito, hindi lamang po sa Pilipinas, di ba, kundi sa buong mundo, no? Grabe yung burden, di ba, na kung pwede lang tayong may magawa, kung pwede lang sana tayong mag-magic na lang, di ba, mamagikin natin yung mga hostages na makauwi na, di ba, sa lugar na ito. Mamagikin natin yung mga Kristiyano na pinagpapapatay, di ba, sa mga kapanahunan. Madi-discourage ka lang talaga eh. Tapos makikita mo na kung sino pa yung mga gumagawa ng kamalian, sila pa yung mga nagpo-prosper.
ang gaganda ng kanilang mga buhay, no? Tapos tayo na nagpapagal, 'di ba, sa Panginoon. Bakit ganoon? 'Di ba? Minsan ku-questionin mo 'yan, no, yung Psalm 77, 'di ba? Makikita po natin 'yun, Psalm 73. Makikita po natin that even Asaph, na isa siyang worship leader, 'di ba? Kinumit niya yung kanyang sarili na awit talaga sa Panginoon. Pero may oras din sa buhay niya na na-discourage siya. Kasi dahil sa mga nangyayari, 'di ba, sa kanyang kapaligiran. Nakita niya na nagpo-prosper yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, no? Nakikita niya na magaganda yung kanilang mga buhay, no? Kahit hindi sila nagsisimba, kahit hindi sila gumagawa, 'di ba, sa kalooban ng Diyos. At dahil dito nakaramdam po siya ng inggit, 'di ba, sa kanila, no? Nakaramdam siya ng discontentment, 'di ba? Nakaramdam po siya ng resentment, 'di ba, sa present na kalagayan niya. Dahil katulad nitong si Judas, 'di ba? Maaring sabihin na wala naman akong mapapala. Diba? Ano bang mapapala ko? Nagpapagal tayong mag-aral. Diba? Nagpapagal tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Tapos, wala naman tayong makitang magandang pagpapala. Diba? Yung alam mo yun, minsan nangihina lang din talaga tayo kasi even yung mga supposed to be na makasama nating mga mananampalataya, minsan hindi mo rin sila maintindihan. 'Di ba, yung mga ugali nila, yung mga paglilingkod, 'di ba, na kanilang ginagawa, nakaka-discourage, 'di ba? Maraming mga nakaka-discourage, 'di ba, sa mundo na ito, kahit sa loob ng iglesia. Marami ka rin po pwedeng ika-discourage, no? Lalong-lalo na, 'di ba, sa kahit yung present issue natin, 'di ba, sa Pilipinas, na alam mo yun, these people are living without God, but they have the gold. But later on, as we continue to read yung mga sinusulat po, 'di ba, ng mga lingkod ng Diyos natin pong pinag-aaralan, kahit sa buhay po nitong si David, binabanggit po nila na kahit nagpo-pros, natatauhan sila 'di ba? Natatauhan sila mula doon sa kanilang pagkainggit, mula doon sa kanilang discontentment, doon sa kanilang resentment, natatauhan sila. Kumbaga, parang alam mo yun, yung talagang parang nagigising sila, 'di ba, sa katotohanan, at binabanggit nila, hindi, kahit anong mangyari sa buhay na ito, hindi ako lalayo, 'di ba, sa Panginoon. Kasi mas nangingibabaw, 'di ba, yung kanilang pagkilala, 'di ba, sa Diyos na ito, at sa kung ano, 'di ba, yung kaya niyang gawin. Kaya nga, isa lang yung ating masasabi, 'di ba, na kahit sinasabi, 'di ba, ng iba na it is better to live this life na anong mas pipiliin mo, yung being without God, tapos may gold ka, being with God without gold, or being with God na may gold ka nga, 'di ba, pero wala ka namang Diyos. Yung may Diyos ka pero wala kang gold, pero kaysa doon sa may gold ka nga pero wala ka namang Diyos. So sinasabi dito ni David na yung pumipili
na tao na gusto niyang mabuhay, na wala siyang Diyos na kanyang kinikilala kahit nasa kanya yung lahat ng karangyaan, sabi niya, hindi, masisira yung taong yon, babagsak yung taong yon. Sabi niya, hindi yun magtatagal. No? Yung tao na pipili sa Diyos, yun yung magtatamo, di ba, ng tagumpay. Yun yung pagkakalooban ng higit pa kaysa sa mga natatamasa ng mga tao, di ba, na walang pagkakilala sa Panginoon, no? Yung pagsisinungaling, sabi niya, inyo ng kasiyahan, sabi niya, nais lamang ninyong siraan yung mga tao na sumusunod sa Diyos, ang inyong adhikain ibaba ang dangal, ang magsinungaling inyong kasiyahan, pangungusap ninyo kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Mga mapagpaimbabaw, diba, yung mga tao po na ito, no? Yung maganda kapag kaharap, tapos kapag nakatalikod, siya na yung talk of the town. Alam mo yun. Sinasabi ni David, hindi kayo magtatagal, no? Wala kayong papupuntahan. Verse 5, tanging sa Diyos lang ako umaasa. So, ipinut na naman niya yung kanyang sarili. So, kanina, binabanggit sa atin, di ba, yung mga stanzas po na ito, di ba, binabanggit niya na, ulit-ulitin niya yun dito sa chapter 62 na, dapat sa Diyos lang talaga umasa. No, ang pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos, yung title ng chapter 62. So ulitin niya ulit, sabi niya, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Wala nang iba, wala sa mga tao na Kanyang nabanggit, 'di ba? Paano ka magtitiwala, 'di ba, sa mga tao na walang pagkakilala, 'di ba, sa Panginoon? Saan kanila dadalhin, no? Saan, ano yung po pwede nilang ituro, 'di ba, sa iyo or sa atin, no? Sabi ni David, wala, tanging sa Diyos lamang ako aasa. Sabi niya, tanging siya lamang ang tagapagligtas. So ulitin niya ulit, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Akin ang tagumpay. David, hindi ka pa naman nagtatagumpay, bibigay yun ng Lord. Magpapatuloy ako kahit hindi pa niya ibinigay yung tagumpay sa akin sa mga oras na ito. Magpapatuloy pa rin ako, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga yung nagpapatuloy, 'di ba, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sila yung magtatamo or magtatamasa, 'di ba, ng tagumpay. Verse 7, ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Yung word na nabuhat po doon, malaking bagay po yon, 'di ba, sa atin, na magbibigay sa atin ng encouragement. Kasi whatever na accomplish, 'di ba, ng bawat isa po sa atin, it came from God. It came from above. Wala nang iba. Lahat ng mga tagpo sa buhay po natin, whether maganda man yan o hindi, yung mga magagandang bagay, it came from God. Yung mga hindi magagandang mga bagay, pinahintulutan po yan ng Diyos upang hubugin tayo. Pinahintulutan po yan ng Diyos upang gawin tayo, 'di ba, na mas malakas, mas matatag. Kaya nga may portion, 'di ba, sa scripture na binabanggit. Ito, paborito to ni Inay, 'di ba, na sa mga pagsubok, yung mga ganon, diyan tayo tumatatag. Sa James yun, no? Napakarami pong mga encouragement na ginawa itong si James sa lahat, no, ng kanyang mga readers, no? Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya, sabi dito, nasa Kanya lamang, nasa Kanya lamang ang kaligtasan at karangalan. Siya'y malakas kong pagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. So laging ganun, no? Laging
laging ganito yung nakikita po natin na konteksto, ano, sa mga isinusulat po nitong si David, no? Laging ang priority po niya, no, sa lahat ng kanya pong mga awitin na isinulat ay yung maparangalan, 'di ba? Mapapurihan itong Diyos na ito. At kung titignan po, tanungin natin, 'di ba mga kapatid, paano po ba natin mabibigyan ng papuri? Or paano po ba natin i-worship yung God, no, na ating pinaglilingkuran? So nakita po natin based sa mga nabasa po natin at napag-aralan po natin sa buhay, 'di ba, nitong si David, no, na sinabi po niya nakita po natin, 'di ba, sa buhay niya na wino-worship po niya yung Diyos na ito. Binibigyan niya ng parangal ang Diyos na ito, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang bibig, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang katawan. 'Di ba? Sa pamamagitan ng kanyang katauhan. Kaya nga present your body, sabi ng Romans 12. Ito yung ito kasi yung magpupuri 'di ba? Itong katawan na ito, itong flesh na ito. Ito yung magbibigay ng papuri. Ito yung nakakaramdam 'di ba, nakakaramdam sa mga pagpapala, 'di ba, nakakaramdam sa mga pagkalinga, pagtulong, 'di ba, ng Diyos. Kasi hindi pa naman tayo glorified body, 'di ba? Ito pa rin siya. Itong katawan na ito, na mabubulok, itong katawan na ito na alam po natin, 'di ba, na pinagkalooban ng Diyos ng hininga. Yung hininga po na ito, nagagamitin po natin upang we can be able to do or to perform, 'di ba, yung mga nais, 'di ba, ng Panginoon, no? At yung katawan na ito, 'di ba, ang requirement din po ng Diyos is yung holiness. Hindi lang basta bibigay natin yung buhay natin without the word holiness. So ganun po nakikita po natin na itong si David ay talagang isinabmit po niya yung kanyang buhay, 'di ba, sa Panginoon. Pag sinabing buhay, lahat ng ginagawa ng katawan na ito nagagawa dahil tayo po ay may buhay. Kasi kung patay na yung tao, wala naman na siyang magagawa. So everything na gagawin natin habang tayo po ay buhay, nawa ito po, 'di ba, ay magbigay ng kaluguran, 'di ba, sa Panginoon. At bakit naman po tayo nagbibigay ng papuri, 'di ba, sa Panginoon? Bakit natin siya pinapupuri? Kailangan ba niya 'yon? 'Di ba, na he can command everything to give him praise. Pero bakit tayo nagbibigay ng papuri, 'di ba, sa Panginoon? Anong rason? Bakit tayo nagbibigay ng papuri, 'di ba, sa Panginoon? Anong rason bakit nagbibigay ng papuri itong si David sa Diyos na meron siya? Dahil yun yung talagang yun yung talagang nais, 'di ba, ng Diyos. Yun ba 'yon? 'Di ba? Pero nagbibigay tayo ng papuri, 'di ba, mga kapatid? Pinapapurihan natin yung Diyos. Pinapapurihan ni David yung Diyos. Kasi yung pagbibigay natin ng papuri, kahit naman sa tao, 'di ba, kapag pinupuri po natin, it is a public display. It is a public display of us na itinitestify po natin kung sino yung Diyos po natin. Kaya nagbibigay ng papuri, 'di ba, sa Panginoon, no? Publicly testifying kung sino po yung Diyos natin na ito, no? So, napakaganda na platform, 'di ba, yung mundo po na ito upang purihin po natin yung Diyos sapagkat sa pagbibigay po natin ng papuri sa Panginoon. Kasi kung hindi ito ginawa ni David, 'di ba, yung alam mo yon, yung mga aawitin ito sa gitna ng kapulungan, kasi inaano niya, pinapakilala niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sabi dito verse 8, so mga kababayan,
Ngayon naman ay napunta naman sa kanyang mga kababayan, sabi dito, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. So ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, mga kababayan, sabi ni David, whatever it is, hindi na po niya binanggit po dito, pero we can sense, 'di ba, na hindi po maayos yung kanilang kalagayan, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito, whatever be the reasons. Pero merong isang hari, 'di ba, na nagbibigay at nagpapalakas sa kanyang mga kababayan. Imagine that, 'di ba, na you are singing that, mayroong isang nang-aawit o mga awit na inaawit po yung mga bagay na ito na kanya pong sinulat. Sa lahat ng oras magtiwala, sabi dito sa Diyos. 9, ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo mat dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Siguro kung titimbangin yung ating mga hininga, walang mas mabigat, walang mas magaan. Kasi paano mo titimbangin yung hangin? May timbang po ba, 'di ba, yung hangin? Grabe lang yung grabe lang talaga yung intelligence, 'di ba, ng Diyos. Na yung the same air na yung the same air na nilalanghap ko, 'di ba, yung the same air na siyang nagbibigay sa akin ng hininga, ganun din yung meron sa inyo, 'di ba? At meron sa ibang tao, mayaman man 'yan o mahirap. Parehas lang. 'Di ba yung mga hininga po natin na nasa loob, no? Nakaka-amaze lang kung paano tayo nabubuhay, 'di ba? Ano ba yung nagbibigay sa atin ng buhay? 'Di ba yung hininga? Kasi yung mga taong walang hininga, mga patay na po yun, 'di ba? Yung taong wala nang hininga, wala nang hangin, 'di ba? Kaya nga yung mga kulang sa hininga, binibigyan po sila ng oxygen para sila ay makahinga, 'di ba, ng maayos. Sabi ni David, pare-parehas lang, 'di ba, yung mga tao, kaya pala dapat walang nagmamalaki, 'di ba? Lahat po tayo sa mundo po na ito ay lagi natin itong 'di ba? Lagi natin itong binabanggit. Traveler lang naman talaga tayong lahat. Walang permanente sa mundo na ito. So bakit magmamataas, 'di ba? Bakit magyayabang? Bakit mandadaya, 'di ba, ng kanyang kapwa? Bakit magsisinungaling? 'Di ba? Bakit mga abuso? Lahat naman tayo hindi tayo magtatagal, 'di ba? Wala talagang magtatagal, kasi kung may magtatagal, di sana nandito na yung mga makapangyarihan, sina Alexander the Great, di ba, yung mga ganyan, yung mga kilalang mga tao, di ba, sa kasaysayan, yung mga talagang mayayaman, di ba, na mga tao. Di sana nagtagal sila kung may magagawa lang yung pera, di ba, kung may magagawa lang yung power. Pero wala naman, di ba? Nagsiwalaan din sila. At tayo'y magiging isang kwento na rin lang, di ba, pagdating po ng panahon. Sabi si David nga, di ba, nawala din siya. Pero salamat sa Panginoon, magpasa hanggang ngayon, nakikilala po natin, di ba, yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran at kung ano yung kanyang mga ginawa, di ba, na paglilingkod sa Diyos. Salamat sa buhay niya. Na magpasa hanggang ngayon ay
pinapagpala pa rin po tayo. Sabi, ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang, madaling mapatid. Ang napaka-vulnerable lang talaga, di ba? Napakadali lang talaga ng buhay. No, yung kung desisyonan mong patayin yung isang tao, madali lang talagang mawala yung buhay niya eh. No? Hindi naman, alam mo yun, yung hindi ka na maghihirap eh, di ba? Yung talagang madali lang talagang mawala, di ba? Yung buhay na ito, uncertain talaga kung anong pwedeng mangyari, di ba, sa araw ng buhay. Madali lang itong mapatid, sabi niya. Lahat ng mga taong nilalang, no? Pagsamahin mo matdalhin sa timbang, katumbas na bigat, ay hininga lamang. Ang nagpapabigat lang naman, di ba, sa tao, yung kanyang timbang. Di ba, yung kung mahilig siyang kumain, di ba, mataba siya yung mga taba-taba. Di ba, yung mga ganon, yung buto-buto. Di ba, pero hindi mo kayang timbangin yung hininga. Pare-parehas lamang po yun, di ba, na hininga, na meron, no? Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa paghaharang, umasang uunlad, kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Ako nalulula sa mga bilyon-bilyon na mga perang nawawala. Di ba sa atin, no? Hindi, kung naibigay lang sana ito, di ba, ng maayos sa tao. Ang ganda-ganda na siguro ng Pilipinas ngayon. Siguro, isa tayo sa mga taong magsasabing, uwi na talaga ako. Ayaw ko na talaga. Uwi na talaga ako kasi there's no place, di ba, like home. Pero, alam mo, kahit yung mga bagay na yun, ay hindi mo pwedeng asahan. Yung mga taong na-involved ngayon, di ba, sa corruption, grabe din sila siguro. Ewan kung nakakatulog pa sila, di ba, magbasa hanggang ngayon, kahit gaano pa karami, di ba, yung kanilang mga security, na meron. Hindi mo pwedeng asahan, di ba, yung kayamanan, kasi mawawala din yun, no? Hindi ni miminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. So sabi ni David, nakita ko lahat. Di ba, na-experience ko kung gaano magmahal, di ba, yung Diyos. Pero dito sa pinaka last part niya, sabi niya, ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. So kung sa madaling salita, di ba, mga kapatid, kung ano ang iyong tinanim, madalas yun din yung iyong aanihin. Kung nagtanim ka ng kamatis, syempre aani ka ng kamatis. Kung nagtanim ka ng talong, aani ka ng talong. Kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka supposed to be ng kabutihan. At kung hindi ka man umani, di ba, ng kabutihan, expected mo na bibigyan ka pa rin ng kabutihan dahil mabuti ang iyong itinanim. Kasi napaka-just naman, 'di ba, yung God. Sa atin kasi minsan, 'di ba, kahit anong gawin mong kabutihan, minsan ang balik masama eh. 'Di ba? Pero hindi natin tinitignan yung masamang bumabalik, ang tinitignan natin yung mas malawak pa, 'di ba, na pagpapala ng Diyos na ating nararanasan. ating nararanasan, no? So, nakita po natin dito, sa chapter 62, kung papaano po binanggit sa atin ang paulit-ulit nitong si David, na kung magtitiwala ka, sa Diyos ka lang dapat umasa. Sa Diyos ka lamang dapat magtitiwala. Kung meron kang dapat asahan, walang iba kung hindi ang Diyos. Kasi, ang maganda naman sa Panginoon, di ba, kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, siya mismo yung magbibigay ng daan eh. At magbibigay ng mga tao, di ba, na makakatulong sa atin. Siya yung mismong gagamit ng kanyang sariling kaparaanan in order for us to be blessed.
Yun po yung nakita natin, 'di ba, sa Panginoon. Kahit naman sa simpleng buhay po natin na ito, nakita po natin kung paano po, 'di ba, kumilos yung Diyos. Kahit doon sa mga kapanahunan na ayaw nating maglingkod, 'di ba, sa Panginoon, just because we are so discouraged. Alam mo yun, hindi ka pababayaan ng God eh. Lagi pa rin siyang nag-send ng mga tao, nagpapakilala ng mga tao, 'di ba, sa iyo, upang yung mga tao po na yun ay gamitin, 'di ba, upang ikaw ay ibalik, 'di ba, sa Panginoon. Sinong Diyos lang talaga, 'di ba, yung katulad niya. So yun po yung mga kapatid yung ating lesson dito sa chapter 62, at itatype ko na lang po yung question inay. Herevtog po.